Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ito ang inyong paboritong channel, ang Kwentong Puso, na laging handang maghatid sa inyo ng mga salaysay na kumatok sa inyong mga puso. Ang kwento natin ngayon ay isang tanong. Naniniwala ba kayo na ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi laging nakikita ng mga mata? Na minsan, ang kasagutan sa pinakamabigat nating problema ay nagmumula sa taong hindi natin inaasahan? Samahan ninyo kaming tuklasin ang kwento nila, Siklab at Tala. Isang pagtatagpo ng dalawang magkaibang mundo sa gitna ng isang krisis na susubok sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Bumagsak ang kamao ni Siklab Diwa sa makintab na mesa ng conference room. Ang ugong nito ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid na puno ng mga pinakamagagaling na isip sa teknolohiya. Ngunit walang sino man sa kanila ang makatingin sa kanya ng diretso. Wala pang isang oras. Iyon na lang ang natitirang panahon bago maisara ang pinakamalaking merger sa kasaysayan ng Diwa Innovations. $100 bilyong ang nakataya. At ang lahat ng datos na kailangan niya, ang mismong susi sa tagumpay na yon, ay nakakulong sa loob ng isang vault na siya mismo ang nagdisenyo. Ang vault, ang The Bastion, ang kanyang obra maestra. Ngayon, ito ang nagtaksil sa kanya. Ilang oras na kayong nakatitig dyan? Sigaw ni Siklab. Ang kanyang boses ay malamig at matalim na parang yelo. Hindi ko kailangan ng mga teorya. Kailangan ko ng solusyon. Dante, ano ang nangyayari? Si Dante Regis, ang kanyang head of security, ay nag-ayos ng kanyang mamahaling necktie bago sumagot. Sir, all signs point to an external cyber attack. Napaka-komplikado. We're trying to bypass the lockdown protocol pero wala kayong magawa. Putol ni Siklab. Ang bawat salita ay puno ng pagkadismaya. Ang tiwala niya ay nasa teknolohiya, sa mga numerong hindi nagsisinungaling. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay naglaho. Habang nagkakagulo ang mga henyo sa loob ng toreng salamin ng Diwa Innovations sa madilim at malamig na eskinita sa ibaba, 2 anino ang gumapang papalapit sa service entrance ng gusali. Dahan-dahan lang, Dunong, bulong ni Tala Sinag sa kanyang 10 taong gulang na kapatid. Hawak niya ng mahigpit ang kamay nito na nanginginig sa ginaw at gutom. Kailangan lang nating makahanap ng mainit na lugar at kahit anong makakain. Ate Tala, may naririnig akong ingay, sagot ni Dunong. Ang kanyang mga mata ay malikot. Pinagmamasdan ang bawat detalye ng kanilang paligid. Naging matagumpay ang kanilang pagpasok. Walang nakapansin sa kanila. Ang lahat ng security ay nakatuon sa krisis sa itaas. Nakahanap sila ng isang utility closet sa isang tahimik na pasilyo, ang perpektong lugar para magtago. Ngunit ang tunog ng mga yabag na papalapit ay nagpatigil sa kanilang paghinga. Biglang bumukas ang pinto. Isang security guard na may nag-aalalang mukha ang tumambad sa kanila. Hoy! Anong ginagawa ninyo rito, mga bata? Napatayo si Tala, itinago ang kapatid sa kanyang likuran. Pasensya na po. Naghahanap lang po kami ng masisilungan. Bawal dito. Lumabas kayo. Sigaw ng gwardiya at hinawakan siya sa braso. Ang paghila sa kanila palabas ay nagdulot ng eksena. Dinala sila sa mismong hallway kung saan naghihintay si Siklab sa labas ng conference room. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng namumuong bagyo. Ano to? Tanong ni Siklab. Ang tingin niya ay dumapo sa 2 bata na marungis ang damit. Sir, mga pulubi po. Nakapasok sa building, sagot ng gwardiya. Bumuntong hininga si Siklab. Wala siyang panahon para dito. Paalisin niyo sila. Akmang hihilahin na muli ng gwardiya ang magkapatid nang biglang magsalita ang maliit na batang lalaki na nagtatago sa likod ni Tala. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Hindi po yan external breach, sabi ni Dunong. Ang kanyang mga mata
ay nakatutok sa malaking monitor sa loob ng conference room na nagpapakita ng code ng vault. May recursive loop po sa authentication protocol dahil sa maling handshake ng quantum key. Natigilan ng lahat. Ang mga engineer sa loob ng silid ay napalingon. Maging si Dante ay napakunot noo. Hindi makapaniwala sa narinig. Binalingan ni Cyclops ang bata. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagkainis kanina, ay napalitan ng matinding pag-usisa. Anong sabi mo? Tinuro ni Dunong ang isang linya-linya ng code na walang katapusang umuulit sa screen. Kahit anong gawin ninyong bypass, babalik lang po yan sa simula. Kailangan pong i-interrupt ang physical connection ng secondary power source habang nag-i-input ng manual override code. Pero kailangan pong gawin sa loob ng 0.720. Isang katahimikan ang bumalot sa buong palapag. Ang mga eksperto ni Cyclops ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabigla at hiya. Ang sinasabi ng bata ay isang teoryang hindi man lang sumagi sa kanilang isipan. Si Cyclops, sa gitna ng kanyang desperasyon, ay nakakita ng isang kakarampot na sinag ng pag-asa. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan na hanggang ngayon ay tulala pa rin. Pagkatapos, ay ibinalik niya ang kanyang tingin sa bata at sa babaeng nakatatandang kapatid nito na handang makipaglaban para sa kanya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na labag sa lahat ng lohika. Hayaan ninyo ang bata, utos ni Cyclops. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Subukan niya. Kapag pumalpak siya, kayong lahat ang mananagot sa akin. Naramdaman ni Tala ang paghigpit ng hawak ng kapatid sa kanyang kamay. Ang buong mundo niya ay umiikot lamang kay Dunong. At ngayon, ang kapatid niyang iyon ay papasok sa isang hawla ng mga leon. Sa utos ng pinakamakapangyarihang leon sa lahat. Hindi niya kilala ang lalaking ito, si Cyclops Diwa. Ngunit nakikita niya sa mga mata nito ang desperasyon. Isang uri ng desperasyon na kayang gawin ang lahat kahit pa isugal ang kapalaran ng isang bata. Sandali, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Humarang siya sa dadaanan ni Dunong. Ang kanyang maliit na katawan ay nagsisilbing panangga. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Tumingin siya ng diretso kay Cyclops Diwa. Anong kasiguraduhan namin na walang masamang mangyayari sa kapatid ko? Isang mapanlibak na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dante Regis. Makinig ka, bata. Milyon-milyon ang nakataya dito. Wala kaming panahon para sa... Tumahimik ka, Dante. Utos ni Cyclops. Hindi inaalis ang tingin kay Tala. Nakita niya ang tapang sa mga mata nito. Isang apoy na hindi niya inaasahan. Ano ang gusto mo? Proteksyon. Mabilis na sagot ni Tala. Kapag nagawa niya ito, kapag nabuksan niya ang vault ninyo, hindi ninyo kami pwedeng basta na lang itapon sa labas. Hindi ninyo kami pwedeng saktan. Hindi sumagot si Cyclops. Tinitigan niya lang si Tala. Sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa mundong ginagalawan niya, ang lahat ay may presyo. Ang tiwala ay binibili, hindi ibinibigay. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang bagay na mas dalisay, pagmamahal ng isang kapatid. Pumapayag ako, sabi ni Cyclops sa wakas. Mayroon kang salita ko. Tumango si Tala. Kahit na ang bawat himay-may ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag magtiwala. Wala siyang pagpipilian. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ng kapatid. Galingan mo, Dunong, bulong niya. Pumasok si Dunong sa silid na parang isang hari na pumapasok sa kanyang kaharian. Ang takot na naroon kanina ay napalitan ng matinding konsentrasyon. Umupo siya sa harap ng isang napakalaking control panel. Ang kanyang mga paa ay hindi man lang umabot sa sahig. Kailangan ko po ng direct access sa power grid ng secondary core, sabi ni Dunong. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. At isang micro soldering kit na may 0.2 mm tip. Nagkatinginan ang mga engineer.
Isang batang kalye ang naguutos sa kanila, ngunit ang kanyang mga salita ay may bigat ng isang dalubhasa. Agad silang kumilos. Habang abala ang lahat, nanatili si Tala sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa bawat kilos ni Dunong. Napansin niya si Dante Regis na nakatayo sa isang sulok. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang mukha ay puno ng paghamak. Isang malaking pagkakamali ito. Bulong ni Dante sa isang kasamahan, sapat lang ang lakas para marinig ni Tala. Isang palabas lang ng mga batang ito para makakuha ng pera. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Ang kanyang atensyon ay napunta sa mismong vault. May isang bagay na hindi tama. Lumapit siya at sa ilalim ng maliwanag na ilaw, nakita niya ito. Isang napakaliit. Halos hindi mapansing gasgas malapit sa manual interface port. Anong nangyari dyan? Tanong niya sa gwardiyang nasa tabi niya. Itinuturo ang gasgas. Napansin ni Siklab ang kanyang ginagawa at lumapit. Tiningnan niya ang itinuturo ni Tala. Baka normal na yan sa paggamit, sabi ni Dante na lumapit din. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Huwag na nating abalahin ang bata. Ngunit may kakaiba sa gasgas na yon. Mukha itong bago. Bago pa man makapagsalita muli si Tala, isang boses ang pumutol sa lahat. Handa na po, sabi ni Dunong. Ang lahat ng atensyon ay bumalik sa kanya. Sa isang screen, ipinakita ang live feed ng kanyang mga kamay na may hawak na soldering iron. Sa isa pang screen, isang countdown timer ang lumabas. 7 soneta sa bilangko, sabi ni Dunong. I-cut ang secondary power. 3, 2, 1. Ngayon na. Isang engineer ang pumindot sa isang pulang buton. Ang mga ilaw sa silid ay bahagyang kumurap. Sa loob ng wala pang isang segundo, ang mga daliri ni Dunong ay gumalaw na parang kidlat sa keyboard habang ang isa niyang kamay ay mabilis na nag-solder ng isang koneksyon. Tapos, katahimikan. Walang nangyari. Isang buntong hininga ng pagkadismaya ang narinig mula sa mga empleyado. Si Dante ay ngumisi. Ngunit si Dunong ay kalmado lamang. Tumingin siya kay Siklab. Hintayin niyo lang po. At pagkatapos, isang tunog ang narinig. Isang malakas na clank. Dahan-dahan na may ugong na parang isang higanting nagigising, ang napakakapal na pinto ng The Bastion ay nagsimulang gumalaw. Bumukas ito. Ang lahat ng tao sa silid ay napanganga. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang pagkamangha. Sa gitna ng lahat ng yon, tiningnan ni Tala ang kanyang kapatid na nakaupo pa rin sa malaking upuan, nakangiti. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Siklab Diwa. Nakita niya ang paghanga, ang respeto, at isang bagay pa na hindi niya maintindihan sa mga mata ng bilyonaryo. Nailigtas nila ang kanyang mundo. Ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin niya sa kanila? Sa loob ng ilang sandali, tanging ang ugong ng mechanical gears ng vault ang maririnig. Pagkatapos, isa-isang nagsimulang magpalakpakan ang mga tao sa silid. Isang masigabong palakpakan na puno ng paghanga at kasonet. Ngunit para kay Siklab Diwa, ang lahat ng ingay na yon ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang batang lalaki na kalmadong bumaba sa upuan at ang kapatid nitong babae na mabilis na sumalubong dito. Niyakap ito ng mahigpit na parang ito ang pinakamahalagang yaman sa buong mundo. Tama, ito nga. Biglang nagring ang kanyang telepono. Ito na ang tawag na hinihintay niya. Ang tawag mula sa kabilang panig ng mundo. The deal is done, sabi ni Siklab sa telepono. Ang kanyang boses ay muling naging kalmado at kontrolado. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Yes, everything is secure. Pagkababa niya ng telepono, isang alo ng kasonet ang bumalot sa kanya. Na-save ang merger. Ang Diwa Innovations ay nasa tuktok na muli. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa kanyang mga empleyado. Nakatuon ito sa dalawang bata
na tahimik na nakatayo sa isang sulok, handa nang umalis anumang oras. "Sandali," sabi niya. Huminto ang dalawa. Lumapit si Siklab sa kanila, hindi bilang isang bilyonaryong henyo, kundi bilang isang taong may utang na loob. "Mayroon akong pangako," sabi niya, at lumingon sa kanyang assistant. "Ihanda mo ang tseke." Kinuha ni Siklab ang kanyang pluma at sa isang blankong tseke, isinulat niya ang isang halaga na makakapagpabago ng buhay ng sinuman. $100,000,000. Iniabot niya ito kay Tala. Napatingin si Tala sa papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi siya makapaniwala sa nakasulat. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang tanggapin niya ito. $100,000,000. Ang numerong iyon ay hindi man lang sumagi sa kanyang pinakamaligaw na panaginip. "Sir, sigurado po ba kayo dito?" tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng pagtutol. "Hindi ba't sobra-sobra naman yan para sa isang swerte lang?" Hindi pinansin ni Siklab si Dante. Nakatuon ang kanyang pansin sa reaksyon ni Tala. Nakita niya ang pagkabigla, ang pagkalito, ngunit wala siyang nakitang kasakiman. "Mas malaki pa dyan ang halaga ng naisalba ninyo," sabi ni Siklab. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. "Kunin ninyo, karapat dapat kayo dyan." Sa isang pribadong sandali, habang abala ang iba sa pag-secure ng datos mula sa vault, nagkaroon ng pagkakataon si Siklab na pagmasdan si Tala. Pinagmamasdan niya kung paano nito protektahan ang kapatid, kung paano nito tingnan ang tseke na parang isang alien na bagay, at kung paano, sa kabila ng lahat, nananatili ang tapang sa tindig nito. "Bakit kayo nasa lansangan?" tanong niya. Hindi niya mapigilan ang sarili. Nagulat si Tala sa tanong. Umiwas siya ng tingin. "Mahabang kwento." "Mayroon akong oras," sagot ni Siklab. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang siwang sa pader na itinayo ni Tala sa kanyang paligid. Isang saglit na kalungkutan ang dumaan sa mga mata nito bago ito muling naging matigas. Ang babaeng ito ay hindi lamang isang simpleng batang kalye. Isa siyang mandirigma. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, hinangaan niya iyon. Naramdaman ni Siklab ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-usisa, interes. Hindi sa isang algorithm o sa isang bagong teknolohiya, kundi sa isang tao. Naputol ang kanilang sandali nang lumapit muli si Dante. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Dahan-dahan, itinulak pabalik ni Tala ang tseke papunta kay Siklab. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Siklab, naguguluhan. Tumingin si Tala ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang determinasyon ay kasing tigas ng bakal. "Hindi po namin kailangan ng pera ninyo," sabi niya. "May iba po kaming kailangan." Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Tala. Si Dante ay halos maubos sa gulat. Maging si Siklab Diwa ay natigilan. Ang kanyang muka ay hindi mabasa. Ang $100,000,000 na tseke na itinataboy na parang basura ay nakalapag sa kamay niya. "May iba po kaming kailangan," ulit ni Tala. Ang kanyang boses ay mas malinaw at matatag kaysa kailanman. Buong buhay niya, itinuro sa kanya ng lansangan na huwag kailanman ipakita ang kahinaan. At ngayon, hindi ang panahon para doon. "At ano naman yan?" tanong ni Siklab. Ang kanyang kilay ay nakataas. Ang kanyang tinig ay malamig. Ngunit mayroong isang bagay sa mga mata niya, isang bahid ng paghanga na hindi nakatakas sa paningin ni Tala. Isang ligtas na lugar, isang bagong buhay, isang pagkakakilanlan na hindi namin kailangan itago. Sunod-sunod na, sabi ni Tala, ang kanyang tingin ay matalim. At isang edukasyon, ang pinakamaganda, para kay Dunong, walang bayad, habang buhay. Isang tawanan ang kumawala kay Dante. "Ano yan, bata? Negosasyon? Inaakala mo bang hawak mo ang aming leeg?"
Ngunit bago pa man makasagot si Tala, itinaas ni Siklab ang kanyang kamay. Pinatigil si Dante. Hindi niya inaalis ang tingin kay Tala. Isang bahagyang ang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Isang ngasang ngiting hindi nakikita ng marami. Interesante, sabi ni Siklab. Bakit, Hasin? Hindi namin kayang bilhin ang mga bagay na yan gamit ang perang ipinapamahagi ninyo, sagot ni Tala. Ang kailangan namin ay kapayapaan, hindi kayamanan na magiging target lang kami ng masasamang tao. Napaisip si Siklab. Ang babaeng ito ay matalino. Hindi siya nagpapasilaw sa pera, isang bagay na bihira sa kanyang mundo. Nakita niya ang isang stratehista sa loob ng payat na katawan ng isang batang kalye. Pumapayag ako, sabi ni Siklab, at ang kanyang mga salita ay umaling-awngaw sa silid. Ngunit meron akong isang kondisyon. Naghintay si Tala. Para sa inyong seguridad at para sa aking kapayapaan ng isip, mananatili kayo sa penthouse ko. Pansamantala, patuloy ni Siklab. Hanggang sa maayos ang lahat ng papeles at masiguro na kayo ay lubusang ligtas. Nagulat si Tala. Ang penthouse ng isang bilyonaryo? Isang lugar na hindi niya pinangarap na mapuntahan kahit sa kanyang wildest dreams. Isa itong ginintuang hawla. Ngunit sa oras na ito, ang hawla na yon ay nangangahulugan ng kaligtasan para kay Dunong. Pumapayag kami, sagot niya, walang pag-aalinlangan. Inasikaso agad ni Siklab ang lahat. Sa loob lamang ng ilang oras, ang dalawang batang kalye na halos hindi pinapansin ng mundo ay dinala sa pinakamataas na palapag ng Diwa Innovations Tower. Paglabas nila sa elevator, bumungad sa kanila ang isang mundo na hindi nila naisip na umiiral. Malalapad na bintana na nagpapakita ng kabuuan ng lungsod ng Hiraya, kumikinang sa gabi. Marmol na sahig, mamahaling furniture, isang kusinang kasing laki ng buong barong-barong nila noon. Ate Tala, bulong ni Dunong, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, halos hindi makapaniwala. Hinamig ni Tala ang kapatid. Ang kanyang puso ay masaya para kay Dunong, ngunit may bahid pa rin ng pag-aalinlangan. Napakagandang mangyari para maging totoo. Ang isang tulad ni Siklab Diwa ay walang ginagawa ng walang kapalit. Ano ang tunay na balak niya? Huwag kang mag-alala, Dunong, bulong niya, kahit na hindi niya rin alam kung kanino niya ito sinasabi. Magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ng isang mainit na paliguan at isang hapunan na hindi nila pinangarap, natulog si Dunong sa isang malambot na kama. Ang kanyang mukha ay payapa. Ngunit si Tala ay hindi makatulog. Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanyang isip. Anong kailangan ng isang bilyonaryo sa dalawang batang kalye? Ano ang nasa likod ng kanyang kabutihan? Dahan-dahan, bumangon si Tala at lumabas sa living area. Ang katahimikan ng malaking penthouse ay nakabibingi. Naglakad siya patungo sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Pagkatapos, isang tunog ang pumutol sa katahimikan. Isang mahinang tinig. Mula sa isang dulo ng silid, may isang maliit na home office. Ang pintuan ay bahagyang bukas. Si Dante, nag-uusap siya sa telepono. Ang kanyang boses ay nagpapahayag ng galit at pagkabalisa. Maling-mali ang nangyari. Malapit na tayong mahuli. Kailangan nating burahin ang lahat ng bakas. Kung hindi, masisira ang lahat ng plano. Nagulat si Tala na natili siyang nakatayo sa dilim. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Anong plano? At bakit ganito ang takot sa boses ni Dante? Ang pakiramdam na may itinatago si Dante ay mas lumalim sa kanyang isipan. Ang mga sumunod na araw ay isang kakaibang sayaw ng tatlong magkakaibang mundo na nagsasama sa iisang espasyo. Para kay Siklab Diwa, ang kanyang penthouse na dating isang tahimik na santuwaryo ng luhika at kaayusan ay biglang nagkaroon ng buhay. May mga yabag ng maliliit na paa sa umaga. May mahinang tawanan na umaabot sa kanyang opisina at may amoy
ng pritong itlog, isang bagay na hindi pa naluluto sa kanyang kusina kailanman. Itinuring niya sila bilang mga variable na hindi niya kayang i-calculate, lalo na si Tala. Ang babaeng iyon ay gumagalaw na may pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay laging mapagmatsyag na parang isang hayop na handang tumakbo anumang oras. Ngunit sa likod ng pader na yon, nakikita ni Cyclops ang isang talinong hindi matatawaran. Isang hapon, natagpuan niya si Dunong sa kanyang personal workshop. Nakatitig sa isang komplikadong robotic arm na ilang buwan na niyang ginagawa. Iyan ang Project Kamay, sabi ni Cyclops na ikinagulat ng bata. May mali po sa VHDL code ng servo-controller ninyo. Sagot ni Dunong nang hindi lumilingon. Kaya po may kaunting delay sa pincer grip. Napahinto si Cyclops. Lumapit siya at tiningnan ang code na tinutukoy ng bata sa monitor. Tama ito. Isang maliit na error na hindi napansin ng kanyang buong team. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng isang upuan, inilagay sa tabi niya at tinuro ito. Ayusin mo. Magkasama silang nagtrabaho ng maraming oras, isang bilyonaryo at isang batang kalye na nag-uusap sa isang lengguwahe na silang dalawa lang ang nakakaintindi, ang wika ng paglikha. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Cyclops na ang mga pader na yelo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang matunaw. Ang mga hapunan ay palaging awkward sa simula. Sa isang mahabang mesa na idinisenyo para sa 20 tao, ang 3 sa kanila ay tila nawawala. Ngunit unti-unti, napuno ito ng mga kwento ni Dunong tungkol sa mga bituin at mga makina at mga matitipid ngunit matatalinong komento ni Tala tungkol sa buhay. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, natagpuan ni Cyclops si Tala sa balkonahe, nakatingin sa kumikinang na lungsod ng Hiraya. Naiiba ang itsura ng mundo mula dito sa itaas, sabi ni Cyclops, tumabi sa kanya. Oo, sagot ni Tala, hindi lumilingon. Mula dito, hindi mo makikita ang mga taong natutulog sa ilalim ng tulay. Isang saglit na katahimikan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon ngayon, sabi ni Cyclops. Doon na lumingon si Tala. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Madaling sabihin, yan para sa'yo. Akala mo ba lahat ng problema ay kayang ayusin ng pera? Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam na maging invisible. Alam ko kung ano ang pakiramdam na mag-isa, sagot ni Cyclops. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. At alam ko kung ano ang pakiramdam na mataksil. Nagulat si Tala sa narinig. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Cyclops, isang bakas ng sakit, isang lumang sugat na hindi pa naghihilom. May isang taong pinagkatiwalaan ko noon, dagdag ni Cyclops na parang nagsasalita sa sarili. Ang aking mentor, itinuring ko siyang ama. Ngunit ninakaw niya ang unang imbensyon ko at iniwan akong mag-isa. Hindi alam ni Tala kung ano ang sasabihin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tao sa likod ng bilyonaryo. Isang taong, tulad niya, ay nasaktan din. Akmang magsasalita na sana siya nang biglang umilaw ang isang panel sa dingding. Urgent notification, Mr. Diwa? Sabi ng malinaw at walang emosyong boses ng AI assistant ni Cyclops. Isang malaking screen ang bumaba mula sa kisame. Nagpapakita ng isang breaking news report. Patuloy po ang paghahanap ng mga awtoridad sa batang henyo na si Dunong Martinez, sabi ng news anchor. Narito po ang panawagan ng kanyang nag-aalalang tiyuhin. Lumitaw sa screen ang mukha ng isang lalaking umiiyak. Ang lalaking dahilan kung bakit sila tumakas. At sa tabi nito, ang larawan ni Dunong. Napatigil ang paghinga ni Tala. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Ang balkonahe na kanina lang ay tila isang lugar ng pag-asa ay biglang naging isang bitag. Natagpuan na sila. Ang anino ng kanilang nakaraan ay sumunod sa kanila hanggang sa tuktok ng tore.
Patayin mo yan! Ang sigaw ni Tala ay kasing talim ng basag na salamin. Sa isang iglap, ang babaeng nagsisimula nang magpakita ng kahinaan ay naglaho. Ang bumalik ay ang mandirigma ng lansangan, ang ate na handang pumatay at mamatay para sa kanyang kapatid. Mabilis na kumilos si Siklab at pinatay ang screen, ngunit huli na ang lahat. Ang imahe ng kanilang tiyuhin ay nakatatak na sa isipan ni Tala. Kailangan nating umalis, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Tinalikuran niya si Siklab at kumaripas ng takbo papasok sa silid ni Dunong. Ngayon na, Tala, maghintay ka. Sigaw ni Siklab, sumunod sa kanya. Naabutan niya si Tala na binubuksan ng aparador. Hinahablot ang iilang damit na ibinigay sa kanila. Ginising niya si Dunong na naguguluhan pa. Ate, anong nangyayari? Tanong ng bata. Aalis na tayo, Dunong. Hindi na tayo ligtas dito. Sagot ni Tala. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tala, huminahon ka. Sabi ni Siklab, hinawakan siya ng marahan sa braso. Saan kayo pupunta? Alam na ng lahat ang mukha ni Dunong. Mas mapanganib sa labas. At ano ang gagawin mo? Itatago kami habang buhay? Pasigaw na tanong ni Tala, hinarap siya. Hindi mo naintindihan. Ang tiyuhin namin, isa siyang halimaw. Gagamitin niya si Dunong, ibibenta niya ang talino niya sa kung sino man ang mag-alok ng pinakamalaking halaga. Hindi kami pwedeng mahuli. Sa halip na makipagtalo, tinitigan ni Siklab si Tala ng diretso sa mga mata. Kung ganoon, hindi natin hahayaan na mahuli niya kayo. Mayroong awtoridad at katiyakan sa kanyang boses na nagpatigil kay Tala. Ipinangako ko sa iyo na poprotektahan ko kayo, sabi ni Siklab. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Tala ay naging mas banayad, halos isang haplos. At tinutupad ko ang mga pangako ko. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa inyo, sa inyong dalawa. Sa mga salitang yon, ang lakas ni Tala ay tila biglang nawala. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang takot na matagal na niyang kinikimkim ay bumuhos sa anyo ng mga luha. Naramdaman niya ang kamay ni Siklab sa kanyang balikat. Isang kilos ng pag-alo na hindi niya inaasahan. Manatili kayo dito, sabi ni Siklab. Hayaan mong ako ang gumawa ng paraan. Ilak ninyo ang pinto. Walang pwedeng pumasok maliban sa akin. Lumabas si Siklab ng silid. Isinara ang pinto at agad na tinawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Alamin mo ang lahat tungkol sa tiyuhin ng mga batang ito. Utos niya, ang kanyang boses ay malamig na parang bakal. Lahat ng kanyang mga koneksyon, lahat ng kanyang mga iligal na gawain, bawat buto sa kanyang aparador. Gusto kong malaman ang lahat. Hindi nagtagal, dumating ang mga impormasyon. At ang mga ito ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan ni Siklab. Isang kasaysayan ng pang-aabuso, pagsasamantala, at mga koneksyon sa mga kilalang sindikato na nagbebenta ng intellectual property. Ang lalaki ay hindi lamang isang nag-aalalang kamag-anak. Isa siyang buwitre. Ngunit may isang piraso ng impormasyon na nagpatigil sa mundo ni Siklab. Tumawag muli ang kanyang investigador. Ang boses nito ay mas seryoso ngayon. Sir, may isa pa po kaming nalaman. May record ng isang meeting ang tiyuhin na ito noong nakaraang linggo. Isang meeting sa isang kinatawan mula sa kumpanyang katunggali ng Diwa Innovations. Sino ang nag-ayos ng meeting? Tanong ni Siklab, ang kanyang panga ay nagtiim. Nag-atubili ang investigador. Sir, ayon sa aming source, ang pangalan na lumabas bilang broker ng meeting ay si Dante Regis, isang nakabibinging katahimikan. Parang isang piraso ng yelo ang tumusok sa puso ni Siklab. Si Dante, ang kanyang head of security, ang taong pinagkakatiwalaan niya sa kanyang buhay, ang insidente sa vault, ang pagpipilit ni Dante na ito ay isang external attack,
ang paghamak niya sa dalawang bata. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan ng kataksilan. Ang pangalan ni Dante ay umaling-awngaw sa isipan ni Cyclops na parang isang basag na kampana. Kataksilan. Ito na naman, ang sugat na iniwan ng kanyang mentor na akala niya ay naghilom na ay biglang bumuka muli, mas malalim at mas masakit kaysa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya magpapadala sa emosyon. Ang karanasan ay nagturo sa kanya na maging kalkulado, maging maingat. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang marinig ito mula mismo kay Dante. Ipinatawag niya si Dante sa kanyang soundproof na opisina sa penthouse. Dumating ito na may kumpiyansa, ang nangiti nito ay kasing kinis ng kanyang sapatos. "Sir, may problema po ba?" tanong ni Dante. Isinara ni Cyclops ang pinto. Ang tanging ilaw sa silid ay nagmumula sa mga monitor ng computer, lumilikha ng mahahabang anino sa kanilang mga mukha. "Umupo ka, Dante," sabi ni Cyclops. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Umupo si Dante. Ang kanyang kamangiti ay bahagyang naglaho. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. "Nakipagkita ka sa tiyuhin ni Tala," sabi ni Cyclops. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Natigilan si Dante ng isang segundo. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Isang ekspresyon ng pag-aalala ang ipinalit niya sa kanyang mukha. Iyon po ba?" "Yes, sir. Bahagi po yon ng aking sariling investigasyon. Naisip ko pong kailangan nating malaman kung sino talaga ang mga batang pinatuloy ninyo sa inyong pamamahay. Isang magandang palusot, matalino, ngunit hindi sapat. At ano ang nalaman mo sa iyong investigasyon?" tanong ni Cyclops, dahan-dahang umikot sa kanyang upuan para harapin si Dante. "Sir, masama man pong sabihin," simula ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pagsisisi. "Ngunit meron akong kutob na hindi aksidente ang lahat. Paano kung plinano nila ito? Paano kung alam nila ang tungkol sa kahinaan ng vault? Ang timing ay masyadong perpekto." Hinayaan lang ni Cyclops na magsalita si Dante, pinagmamasdan kung paano nito hinahabi ang isang lambat ng kasinungalingan. "Isipin ninyo, sir," patuloy ni Dante, mas nagiging kumpiyansa. "Isang batang kalye na biglang may alam sa quantum mechanics at ang kapatid niya, isang matapang na babae na hindi natatakot makipag-usap sa isang bilyonaryo. Masyadong magaling para maging totoo. Baka sila ang tunay na banta. Isang Trojan horse na ipinasok ng ating mga kalaban para makuha ang tiwala ninyo." Ang bawat salita ni Dante ay isang lason na idinisenyo para tumama sa pinakamalaking kahinaan ni Cyclops, ang kanyang takot na mataksil muli. Ang lumang sakit ay kumirot. Ang mga alaala ng kanyang mentor na ngumingiti habang ninanakaw ang kanyang pangarap ay bumalik. Tumayo si Cyclops at lumakad patungo sa one-way mirror na nakaharap sa living area. Mula doon, kitang-kita niya si Tala at Dunong na tahimik na naglalaro ng chess sa sahig. Nakita niya kung paano ngumiti si Tala kapag nakaka-checkmate si Dunong. Nakita niya ang simple at purong pagmamahala ng magkapatid. Ang imaheng iyon ay sumasalungat sa lahat ng sinasabi ni Dante. Ngunit ang laso ng pagdududa ay nagsimula ng kumalat sa kanyang sistema. Sino si Talasinag? Isang biktima? O isang napakagaling na aktres? Iimbestigahan ko ito ng mas malalim. Sabi ni Cyclops, ang kanyang boses ay walang emosyon. Sa ngayon, manatili kang malayo sa kanila. Pag-alis ni Dante, naiwan si Cyclops sa dilim. Ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan sa pagitan ng lohika at ng nagsisimula pa lamang na damdamin. Ang tiwalang sinimulan niyang ibigay kay Tala ay biglang naging marupok na salamin, puno ng lamat. Bumalik siya sa penthouse. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng yelo.
Ang init at pag-uusisa na ipinakita niya kanina ay naglaho. Naabutan niya si Tala sa kusina, nagtitimpla ng gatas para kay Dunong. Ngumiti ito sa kanya, isang ngingiting hindi pa niya nakikita dati. Isang nangiting nagpapakita ng pasasalamat. Salamat sa ginawa mo kanina si Club, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay mahina. Naramdaman kong ligtas kami dahil sa'yo. Ang mga salitang iyon na dapat sana ay magpagaan sa kanyang loob ay lalo lamang nagpatindi sa kanyang pagkalito. Tinitigan niya ito, ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. May itatanong ako sa'yo, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat. Ano iyon? Tanong ni Tala. Ang ngiti niya ay unti-unting nawala. Sino ka ba talaga, Tala Sinag? Ang tanong ay tumama kay Tala na parang isang sampal. Ang init ng pasasalamat sa kanyang dibdib ay biglang nanlamig, napalitan ng sakit at pagtataka. Ang tiwalang sinimulan niyang ibigay sa lalaking nasa harap niya ay biglang nagkapira-piraso. Ang tanong ni si Club ay nanatiling nakabitin sa hangin, matalim at malamig na parang isang patalim na yelo. Para kay Tala, ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Ito ay isang sampal sa kaluluwa. Sino ka ba talaga, Tala Sinag? Ang init na nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Ang kakarampot na pag-asa na baka sa wakas ay nakahanap na sila ng isang taong mapagkakatiwalaan. Lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap. Ang tanging nakikita niya ngayon sa mga mata ni si Club ay ang parehong pagdududa na nakikita niya sa lahat ng taong tumitingin sa kanila na parang mga basura sa lansangan. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa pigil na galit at sakit. Huwag mo akong sagutin ng isa pang tanong, sabi ni si Club. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Ang laso ni Dante ay kumakalat na. Binubulag siya sa katotohanang nasa harap niya. Ang buong kwento ninyo, masyadong perpekto, masyadong maginhawa. Sabihin mo sa akin ang totoo. Napangiti si Tala, isang nangiting mapait at puno ng pighati. Ang totoo? Aling totoo, si Club? Ang katotohanan na natutulog kami sa karton habang ikaw ay natutulog sa malambot na kama? O ang katotohanan na kailangan kong magnakaw ng pagkain para lang hindi mamatay sa gutom ang kapatid ko? Iyon ba ang totoong gusto mong marinig? Ang bawat salita niya ay isang dagok, ngunit si Club ay hindi natinag. Paano mo maipapaliwanag ang koneksyon ng tiyuhin mo sa mga kalaban ko? Doon na gumuho ang mundo ni Tala. Ang kanyang tiyuhin, ang halimaw na iyon. At ngayon, ginagamit ito ni si Club laban sa kanya. Wala akong alam dyan. Sigaw niya. Ang luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Kami ay tumatakas sa kanya. Bakit hindi mo maintindihan yon? Dahil sa mundong ito, walang libre. Sagot ni si Club, ang kanyang sariling sakit mula sa nakaraan ang nagsasalita. Lahat ay may motibo? Ano ang sa inyo? Hindi na nakasagot si Tala. Ang sakit ay napakalalim. Ang pagtataksil ay napakasariwa. Buong buhay niya, siya lang ang pinagkakatiwalaan ni Dunong. Siya ang pader, ang tagapagtanggol. Ngunit sa isang saglit, umasa siya. Umasa siya na may ibang tao na pwedeng tumulong sa kanya na pasanin ang lahat. At ang taong iyon, ang lalaking nangako ng proteksyon, ay siya rin palang sasaksak sa kanya sa likod. Tapos na tayo dito, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay naging walang emosyon, tulad ng kay si Club. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, tumalikod siya at naglakad papunta sa silid ni Dunong. Niyugyog niya ang kanyang kapatid para magising. Dunong, gumising ka, sabi niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Aalis na tayo. Nagising si Dunong. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ng kanyang ate at ang sakit sa mga mata nito.
Hindi siya nagtanong. Tumango lang siya at nagsimulang magbihis. Sumunod si Siklab sa kanila. Ang kanyang puso at isip ay naglalaban. Tala, huwag kang padalos-dalos. Hinarap siya ni Tala sa may pinto ng silid. Padalos-dalos? Ibinigay ko sa iyo ang isang bagay na hindi ko basta-basta ibinibigay, Siklab. Ang tiwala ko at dinuraan mo lang ito. Katulad ka rin nilang lahat. Ang nakikita mo lang ay isang batang kalye na may hidden agenda. Hindi mo nakikita ang tao. Hawak na niya ang door handle ng penthouse. Handa ng talikuran ng lahat. Ang kaligtasan, ang mga pangako, ang nagsisimulang pag-asa. Mas gugustuhin pa niyang bumalik sa panganib ng lansangan kaysa manatili sa isang ginintuang hawla na puno ng pagdududa. Ate, sandali. Napahinto si Tala sa boses ni Dunong. May hawak ang bata. Isang maliit, hugis-lapis na aparato na may maliit na lente sa dulo. Isang high-resolution mini camera na kinuha niya mula sa workshop ni Siklab. Naglalaro po ako kanina, sabi ni Dunong. Ang kanyang boses ay seryoso. Gusto ko pong i-record ang pagbukas ng pinto ng vault para mapag-aralan ko. Pero may iba po akong na-record. Itinutok niya ang aparato sa isang tablet sa malapit. Isang video ang nag-play. Isang close-up shot ng interface port ng vault. At pagkatapos, isang kamay ang pumasok sa frame. Isang kamay na may suot na mamahaling singsing na may kakaibang disenyo. Ang singsing ay ginamit para subukang sundutin ang isang maliit na butas sa port. Isang kislap ng kuryente ang nakita. Kinilabutan si Siklab. Alam niya kung kaninong singsing iyon. Kuya Siklab, sabi ni Dunong. Tinitingnan siya ng diretsyo. Ang gas-gas po sa vault. Kapareho po ng disenyo ng singsing ni Kuya Dante. Ang video ay paulit-ulit na nag-play sa screen ng tablet. Ngunit si Siklab ay hindi na kumukurap. Ang imahe ng singsing ni Dante na sumusundot sa interface port ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa kanyang dibdib. Ang gas-gas, ang sinabi ni Tala. Ang sinabi ni Dunong. Ang lahat ng ebidensya ay nasa harap na niya noon pa, ngunit binaliwala niya ito. Pinili niyang maniwala sa laso ng isang taong katulad niya. Isang taong sanay magtago sa likod ng mga pader ng kayamanan at kapangyarihan. Pinili niyang pagdudahan ang dalawang taong nagpakita sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang katapatan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Siklab, isang tunog ng pagkatalo at matinding pagsisisi. Ang mga pader na yelo sa paligid ng kanyang puso ay hindi lang natunaw. Gumuho ito at sa ilalim nito, naramdaman niya ang sakit ng kanyang pagkakamali. Tumingin siya kay Tala. Ang mukha nito ay blanko pa rin, ngunit ang mga mata nito ay puno ng sakit na siya mismo ang may kagagawan. Ang babaeng buong tapang na humarap sa kanya para sa kaligtasan ng kapatid nito, ang babaeng nagsimulang magtiwala sa kanya, ang babaeng sinaktan niya nang walang kalaban-laban. Dahan-dahan, lumuhod si Siklab sa harap ni Tala. Isang kilos na hindi pa niya nagawa sa buong buhay niya. Isang hari na yumuyuko sa isang pulubi. Patawarin mo ako, Tala, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Hindi niya kayang tingnan ito sa mata. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Binalot ako ng sarili kong nakaraan, ng sarili kong takot, at idinamay kita. Hindi sumagot si Tala. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga braso ay nakayakap kay Dunong. Ang katahimikan niya ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Tumayo si Siklab. Ang pagsisisi sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagong apoy. Ang apoy ng determinasyon. Kailangan niyang itama ito. Kinuha niya ang kanyang telepono. I call mo ang lahat ng board members. Emergency meeting. Ngayon na. At tiyakin mong naroon si Dante Regis. Ang utos niya ay mabilis at walang pag-aalinlangan.
Nilingon niya muli si Tala. "Huwag muna kayong umalis. Pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon na itama ito. Para sa inyo. Para sa akin." Hindi pa rin sumagot si Tala. Ngunit hindi rin siya umalis. Ito na lang ang tanging pag-asa na pinanghawakan ni Cyclab. Pagdating ni Dante sa conference room, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng kumpiyansa. Nagtaka siya kung bakit naroon ang buong board of directors sa ganoong oras ng gabi. "Sir, anong meron?" tanong niya kay Cyclab. Hindi sumagot si Cyclab. Lumakad siya patungo sa unahan ng kwarto. Sa isang pindot, ang video na kuha ni Dunong ay lumabas sa napakalaking screen sa likod niya. Paulit-ulit, para makita ng lahat. Ang kumpiyansa sa mukha ni Dante ay biglang naglaho na parang bula. Ang kulay ng kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang damit. Tumingin siya sa paligid, sa mga nagtatakang mukha ng mga board members, at pagkatapos ay kay Cyclab na nakatitig sa kanya na may malamig na galit. Ang insidente sa The Bastion ay hindi isang external attack. Hindi rin ito isang aksidente. Sabi ni Cyclab, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ito ay isang sabotage, isang tangkang pagsira sa ating kumpanya mula sa loob. Itinuro niya ang screen. "Dante Regis?" sabi ni Cyclab. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. "Mayroon ka bang gustong ipaliwanag tungkol sa singsing mo?" Lahat ng hangin sa conference room ay tila naubos. Si Dante Regis, na palaging puno ng kumpiyansa at kontrol, ay nakatayo sa gitna ng silid na parang isang kriminal na nahuli sa akto. Ang kanyang mga mata ay lumilipat-lipat mula sa screen patungo sa mga mukha ng board. Naghahanap ng isang daan para makatakas. Ngunit wala na. "Isang simpleng tanong lang, Dante." Ulit ni Cyclab. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bato. "Bakit?" Sa halip na sumagot, isang tawa ang kumawala kay Dante. Isang tawang mapait at puno ng galit na matagal nang kinikimkim. "Bakit?" sabi niya. Ang kanyang boses ay naging garalgal. "Nagtatanong ka kung bakit, Cyclab? Dahil ninakaw mo ang lahat sa amin. Napakunot noo ang lahat. Ang mentor mo," patuloy ni Dante, "idinura ang bawat salita. Ang taong itinuring mong ama, siya ang tunay kong ama. Ang imbensyon na sinasabi mong ninakaw niya sa'yo, ideya niya iyon. Ikaw ang nagnakaw. Ginamit mo ang pera at impluwensya mo para sirain siya, para palabasin na ikaw ang henyo at siya ang magnanakaw." Isang bulungan ng pagkabigla ang kumalat sa silid. Ngunit si Cyclab ay nanatiling hindi natitinag. Nakita na niya ang ganitong klaseng desperasyon dati. "Ang ama mo ay isang magaling na tao." Mahinahong sagot ni Cyclab. Ngunit nabulag siya ng inggit. "Ang ideya ay sa akin. At ang patunay niyan ay ang daan-daang pahina ng aking research notes na itinapon niya sa basura na nakuha ko ulit. Ang tanging ninakaw ko sa kanya ay ang pagkakataong sirain ang buhay ko." Ang katotohanan sa boses ni Cyclab ay hindi maikakaila. Ang mga board members na nakakakilala sa kanya ng maraming taon ay alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. "Sinungaling," sigaw ni Dante. "Buong buhay ko, nakita ko kung paano siya nagdusa dahil sa'yo. Namatay siyang miserable dahil sa ginawa mo, kaya nagplano ako. Inaral ko ang sistema mo, ang mga kahinaan mo, ang pag-lock ng vault. Iyon dapat ang magiging simula ng pagbagsak mo. At ang pagbebenta ng impormasyon sa mga kalaban mo ang magiging katapusan." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig. Si Dante ay hindi lang isang saboteur, isa siyang espiya. "Tapos na ang pag-uusap na ito," sabi ni Cyclab, at sa isang senyas, 2 security guard ang pumasok sa silid. Nagpumigla si Dante habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nakatutok kay Cyclab. "Hindi pa tayo tapos, Diwa. Tandaan mo yan." Nang maisara ang pinto,
Isang mabigat na katahimikan ang bumalot muli. Nalutas na ang krisis, nailigtas ang kumpanya. Ngunit para kay Siklab, ang tagumpay ay walang lasa. Bumalik siya sa penthouse, umaasa, nagdarasal na naroon pa sila. Ngunit ang nakita niya ay isang silid na mas tahimik kaysa dati. Ang mga laruan ni Dunong ay wala na sa sahig. Ang amoy ng kape na tinimpla ni Tala ay naglaho na. Pumasok siya sa silid kung saan sila natutulog. Malinis na ang kama. Ang aparador ay walang laman. Nawala na sila. Sa wakas, tinanggap niya ang kanyang pagkatalo. Natalo niya si Dante, ngunit sa proseso, nawala sa kanya ang isang bagay na mas mahalaga. Sa ibabaw ng mesa sa sala, may isang maliit na piraso ng papel. Isang sulat kamay na maikli at simple, ngunit ang bawat salita ay tumusok sa kanyang puso. Salamat sa lahat, pero hindi kami nabibilang sa mundo mo. Walang pangalan, walang paalam. Umupo si Siklab sa gitna ng kanyang malawak at walang lamang penthouse. Ang bilyonaryo na may hawak sa buong lungsod mula sa kanyang tore ay hindi kailanman naramdaman na siya ay ganito kaliit at nag-iisa. Lumipas ang ilang linggo, ang Diwa Innovations ay mas matatag kaysa dati. Ang balita tungkol sa pagtataksil ni Dante ay nanatiling kumpidensyal. Pinalabas na isa lamang itong internal restructuring. Para sa mundo sa labas, si Siklab Diwa ay nasa tuktok pa rin ng kanyang laro. Ngunit sa loob ng penthouse, ang katahimikan ay isang mabigat na kalaban. Araw-araw, hinahanap ng mga mata ni Siklab ang anino ni Tala sa kusina o ang figura ni Dunong na nakaupo sa sahig kasama ang isang robot. Araw-araw, ang tanging sumasalubong sa kanya ay ang alaala ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ginamit niya ang lahat ng kanyang yaman at koneksyon, hindi para palaguin ang kanyang imperyo, kundi para hanapin sila. Ngunit si Tala ay matalino. Alam niya kung paano magtago. Alam niya kung paano maging invisible. Hanggang isang araw, isang tawag ang dumating, isang maliit na lead, isang community center sa malayong distrito Kaliraya, isang lugar na bihirang puntahan ng mga mayayaman. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Siya mismo ang nagmaneho. Walang bodyguards, walang driver. Isang ordinaryong kotse, isang simpleng damit. Natagpuan niya sila sa isang maliit na silid-aklatan sa loob ng center. Si Dunong ay napapaligiran ng mga bata. Tinuturuan sila kung paano gumawa ng isang maliit na radyo mula sa mga sirang piyesa. Si Tala naman ay nakatayo sa isang sulok, nagbabantay. Ang kanyang mukha ay mas payat, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto pa rin. Nang makita siya ni Tala, ang unang reaksyon nito ay takot. Agad niyang hinila si Dunong papalapit sa kanya, handang tumakbo. "Huwag!" sabi ni Siklab. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. "Hindi ako naparito para kunin kayo. Naparito ako para mag-usap." Nag-alinlangan si Tala, ngunit nakita niya ang pagbabago kay Siklab. Ang dating arogante at malamig na bilyonaryo ay nawala. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking mukhang pagod. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dito dati. Pagsisisi. Pumayag siyang mag-usap sila sa labas sa isang maliit na hardin. "Patawad," ulit ni Siklab, ang salitang halos pabulong. "Alam kong paulit-ulit ko nang sinabi iyan, pero hindi sapat ang mga salita." Kumuha siya ng isang makapal na folder mula sa kanyang daladalang briefcase at inilapag ito sa mesang nasa pagitan nila. "Ano yan?" tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay may pag-iingat pa rin. "Iyan ang pundasyong Hiraya Sinag," sagot ni Siklab. "Ang Hiraya para sa mga pangarap at ang Sinag para sa'yo." Binuksan ni Tala ang folder. Sa loob, nakita niya ang mga legal na dokumento. Isang non-profit foundation na may paunang pondo na $100 milyong, ang eksaktong halaga na tinanggihan niya noon.
Ang misyon ng pundasyon, hanapin, suportahan, at bigyan ng edukasyon ang mga batang may pambihirang talino na nasa mahihirap na kalagayan tulad ni Dunong. At sa ibaba ng dokumento, sa linya para sa chairperson at president ng foundation, nakasulat ang kanyang pangalan, Tala Sinag. Napatulala si Tala. Tumingin siya kay Siklab. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Hindi ko kailangan ng isa pang tore, sabi ni Siklab. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Ang kailangan ko ay isang bagay na totoo. Isang bagay na may kahulugan. Ikaw ang nagturo sa akin niyan. Hindi ito donasyon, Tala. Ito ang nararapat sa inyo. Ikaw ang magpapatakbo nito. Ikaw ang magdedesisyon. Ang tanging hiling ko lang ay hayaan mo akong tumulong. Hindi bilang may-ari, kundi bilang isang voluntaryo. Siklab, ako. Hindi makapagsalita si Tala. May isa pa akong dahilan kung bakit ako narito. Patuloy ni Siklab at sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang isang bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Dahil sa loob ng ilang linggo nakasama ko kayo, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa naramdaman. Hindi ko alam kung ano ang pag-ibig, Tala. Ang alam ko lang, mas mabuti akong tao kapag nariyan ka at handa akong gawin ang lahat para lang patunayan sa iyo na karapat-dapat ako sa pangalawang pagkakataon. Sa wakas, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Tala. Hindi isang luha ng sakit o takot, kundi isang luha ng pagpapalaya. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya, isang taong bumaba mula sa kanyang tore para hanapin siya sa putikan. Kailangan ko ng panahon, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Para matutunang magtiwala ulit. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Siklab. Isang totoong ngiti. Maghihintay ako, sagot niya. Kahit gaano katagal. Makalipas ang 6 na buwan, ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana ng bagong gusali ng Pundasyong Hiraya Sinag. Ang dating abandonadong bodega sa puso ng Distrito Kaliraya ay isa na ngayong makulay at modernong pasilidad. Puno ng mga computer, aklat, at higit sa lahat, tawanan ng mga bata. Sa isang entablado sa gitna ng main hall, nakatayo si Tala Sinag. Ang dating marungis na batang kalye ay isa ng kagalang-galang na leader. Ang kanyang damit ay simple pa rin, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at layunin. Nagsasalita siya sa harap ng isang grupo ng mga bagong scholar ng pundasyon. Ang bawat isa sa inyo ay may angking talino, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng inspirasyon. Huwag ninyong hayaan na sabihin ng mundo kung ano lang ang kaya ninyong marating. Kayo ang may hawak ng inyong mga pangarap. At kami, dito sa Hiraya Sinag, ay narito para maging sinag ng pag-asa sa inyong paglalakbay. Sa isang sulok ng silid, nakaupo sa sahig kasama ng ibang mga bata, ay si Siklab Diwa. Nakangiti siya habang pinapanood si Tala. Hindi ito ang namangiti ng isang may-ari na tinitingnan ang kanyang ari-arian. Ito ang namangiti ng isang taong puno ng paghanga at pagmamahal. Pagkatapos ng talumpati ni Tala, pinagkaguluhan siya ng mga bata. Isang maliit na batang babae ang yumakap sa kanyang binti. Ma'am Tala, totoo po bang nakatira kayo dati sa ilalim ng tulay? Tanong ng bata. Yumuko si Tala para maging kapantay nito. Oo, totoo yun. Pero tandaan mo, hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga ay kung saan ka papunta. Sa kabilang banda, sa isang innovation lab, abala si Siklab sa pagtulong sa isang grupo ng mga teenager sa kanilang robotics project. Wala siyang suot na mamahaling suit, isang simpleng t-shirt lang,
Matiyagan niyang ipinapaliwanag ang isang komplikadong konsepto ng programming. Wow! Gumagana na! Sigaw ng isang binatilyo nang umilaw ang robot. Galing ninyo, sabi ni Cyclops, ginulo ang buhok ng bata. Isang nangiting hindi pa nakikita ng corporate world sa kanyang mukha. Sa isang espesyal na paaralan para sa mga gifted, si Dunong naman ay nagprepresenta ng kanyang bagong imbensyon sa harap ng mga guro at kapwa mag-aaral. Isa itong water filtration system na kayang linisin ang maruming tubig gamit ang solar power. Siya ay hindi na isang batang takot, kundi isang batang henyo na handang baguhin ang mundo. Pagtapos ng araw, nagkita sina Cyclops at Tala sa rooftop garden ng pundasyon, isang lugar na pareho nilang itinayo. Pinanood nila ang paglubog ng araw sa lungsod ng Hiraya. Pagod ka na ba? Tanong ni Cyclops. Inabutan siya ng isang basong tubig. Umiling si Tala. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ito yung pagod na masarap sa pakiramdam. Inakbayan siya ni Cyclops at isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang kanilang samahan ay hindi na bago. Ito ay isang bagay na dahan-dahan nilang binuo muli, brick by brick, sa pundasyon ng respeto, pang-unawa, at isang pinagsamang layunin. Sino ang mag-aakala, bulong ni Tala, na ang lahat ng ito ay magsisimula sa isang sirang vault? Ang vault na yon ang sumira sa mga pader ko. Sagot ni Cyclops, hinigpitan ng yakap sa kanya. At kayo ang nagturo sa akin kung paano magtayo ng tulay. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal na sinubok ng panahon at pagdududa. Walang malalaking salita, walang dramatikong halik. Tanging isang tahimik na pangunawa na sa wakas, natagpuan na nila ang kanilang tahanan. Hindi sa isang penthouse o sa isang mansyon, kundi sa piling ng isa't isa. Sa ibaba, ang mga ilaw ng pundasyon ay nagsimulang sumindi. Isang tunay na sinag ng pag-asa sa gitna ng distrito. Isang bagong simula, hindi lang para sa kanila, kundi para sa daan-daang bata na ang mga pangarap ay bibigyan na ngayon ng pagkakataong lumipad. At dito po nagtatapos ang kwento nila Tala at Cyclops. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa yaman at ang tunay na pag-ibig ay kayang buwagin kahit ang pinakamatitibay na pader sa ating mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Sana po ay meron kayong napulot na aral at inspirasyon mula sa kanilang kwento. I-comment nyo lang po sa ibaba kung ano ang pinakapaborito ninyong eksena o kung anong aral ang tumatak sa inyong isipan. Gustong-gusto po naming basahin ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, kung hindi pa po kayo nakakasali sa ating pamilya, mag-subscribe na po kayo sa Kwentong Puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.